So ito yung update natin guys, medyo marami-raming sasabihin ko. O kanina ay pinatawag ng CIDG yung mga involved dito sa drowning nung dalawang estudyante. Walang sumipot halos, okay? Isa lang yung nagpakita, yung head ng University Athletics Office. Okay? Siya ang humarap. At ano ang sinabi niya sa CIDG? Na yung men's basketball team is autonomous and independently run by a foundation. Okay? The program planning and funding is being handled by the foundation, which is sa SMART. Okay, so, ibig sabihin, yung athletics office ng Ateneo, hindi nila under itong men's basketball team. May sariling republika nga eh. Hindi nga nila pwedeng mautusan o ma-monitor ni hindi nga nila alam yung pupunta pala sa Aurora. Kasi kung susubukan nilang sitahin, sila pa yung mapapagalitan. So ang naririnig ko, itong men's basketball team, sila Tab Baldwin, diretso sa presidente, kay Father Bobby Yap. Hindi na dumadaan doon sa ibang athletics office, di katulad ng mga ibang sports. Kahit nga yung women's basketball under doon sa athletics office. Pero yung men's basketball team, yun ang separate. Okay? Kasi yan ang pinakamaraming budget, yan yung pinakasikat. So, autonomous sila. Hindi sila mautusan nitong sa athletics office. So, ang nangyari ngayon, ipapatawag ngayon ng CIDG si Father Bobby Yap, yung presidente ng Ateneo de Manila, at yung mga taga dyan sa foundation na yan. Okay? Yung sa SMART, para sa akin sa akin naman tagabigay lang naman ng pera yan eh. Diba? Sila Boss MVP, sila lang naman yung magbibigay ng budget. Okay, nananalo kayo, ito yung budget. Pero yung day-to-day na ginagawa nitong sila Tab Baldwin, okay? Diba? I think kailangan managot sila Tab Baldwin tsaka si Father Bobby Yap eh. Kasi sila lang ang nakakaalam, di ba? Sila lang ang nag-uusap. Okay, so punta ngayon tayo. Nag-press con kanina si Father Bobby Yap. Okay, kung saan nagsorry siya doon sa pamilya, nagsorry siya doon sa mabagal daw na response. Pero merong parte doon sa kanyang speech na talagang medyo uminit talaga yung ulo ko. Okay? Kukwento ko din sa inyo yung nangyari nung Sabado sa amin. Pero ito, sinabi nila na kesa daw palakihin yung issue at kausapin yung media, we focus on being present for the grieving families in their darkest hours. Nag-focus daw sila sa pamilya. O, yung post ko, di ba? Putya naman. Father Bobby, wala nga kayo ni Tab Baldwin doon sa Arlington. Hindi nyo nga hinarap yung nanay ni Rene. Di ba? Yung mga players nga ng Ateneo, pinipigilan yung magsalita. May gag order. Hindi nila makwento sa nanay ni Rene ano yung buong nangyari. Diba kung ikaw yung nanay, kasama sa grieving process mo is gusto mong malaman yung buong nangyari from the people who were there. Yung mga nandoon mismo. O tapos, Father Bobby, hindi nyo nga maamin na delikado yung bootcamp dyan sa Aurora. Okay? O ngayon, may sinasabi sila na it was an ordinary team building, conditioning. Okay, yun lang. Sabi mo, si Norman Black, may ganyan din nung days niya as coach. Pucha, pati si Coach Norman Black, idadamay nyo. O buti may nag-post yung kay Norman Black sa Boracay. Diba? Yun ang team building. Yun ang out of town na enjoy. Buti na lang, Father Bobby, merong mga videos ng mga former Ateneo players na nire-reveal yung masikretong bootcamp na yan sa Baler. Okay? Pasalamat ako sa Diyos na na-interview sila, nakwento nila ng konti. Hindi nila makwento ng buo kasi nga sikreto, pero medyo na-inform nila yung public na merong military style training sa Baler. Tapos sasabihin mo dito, team building and conditioning. Diba? Ano itsura nating mga Atenista niyan? Anong itsura nating sa Ateneo niyan? Diba nagmumukha tayong sinungaling, Father Bobby? Diba? Huwag na tayo magturo, magdamay sa iba. Ito masasabi ko guys ito ikukwento ko na. Dapat i-vlog ko to kahapon eh. Kaso I decided na hintayin ko ano yung sasabihin nila. Kasi baka naman ayusin nila kaso hindi nila ginawa eh. Okay, so buti na lang nag-resign si Tab Baldwin.
okey, tsaka yung si Epok. Nadamay na lang din yun, pero si Baldwin naman talaga yan. So, buti nag-resign. Pero ito yung kukuwento ko sa inyo. Nung wake ni Divine Adili, pumunta ako ng Ateneo, okey? Kasi naisip ko, kay Rene ang dami ng atensyon, ang dami ng nakikiramay. Dito kay Divine, wala dito yung pamilya niya, so siguro dito ako pupunta kasama ng mga kaklase niya tsaka mga Ateneo community tsaka faculty. So, pumunta ako dun, nakita ko yung katawan niya, siyempre ang bigat. Nakausap ko yung mga kaklase niya, mga nakakakilala sa kanya na nothing but praises para sa kanya, 'di ba? So, ang bigat sa pakiramdam. Nakita ko si Father Bobby, okey, nandun. Sabi ko, "Ito na." Tatanungin ko na siya talaga personally, okey. I will go up to him and tell him kung ano yung iniisip ko. Siyempre in a respectful way kasi pari pa rin naman 'yan, presidente pa rin naman namin 'yan sa Ateneo. Siguro baka yung iba takot na lapitan siya, kausapin siya, eh. So, lumapit ako din talagang ano, talagang, I went up to him. Hindi niya ako kilala. Sabi ko, "Father Bobby, o kami po sa alumni, tinatanong po namin, hindi niyo pa ba isususpend itong si Tab Baldwin?" O, sasagot naman niya, "Iho, merong fact finding, merong proseso, so kailangan muna nating sundan yung proseso." Okay. So, sinabi kong next. Pero Father Bobby, siguro naman next season hindi na si Tab Baldwin ang coach natin. Alam niyo yung sinagot sa akin? Hindi pa tayo sigurado, eh." Dun ko na na-realize, dun ko na na-gets na even up to Saturday, okey, ilang days 'yan after nung aksidente, meron pa ring sa leadership, meron pa rin nag-iisip sa kanila na i-retain si Tab Baldwin, 'di ba? Meron pa ring gustong ilaban na 'wag tanggalin si Tab Baldwin. Baka naman humupa yung issue, baka naman ano, sisisihin yung media, pinapalaki niyo yung issue, baka naman humupa, puwede nating mailusot para si Tab Baldwin pa rin. Magaling na coach, eh. Oo, merong gano'n pala sa leadership ng Ateneo. Kaya ganyan yung response nila. Kaya ganyan yung naging video ni Tab Baldwin na kung saan nag-sorry siya dun sa pamilya na kumukuha ng simpatya. 'Di ba kasi may move sila na ang gusto nilang mangyari na tayo, mag-move on na lang tayo mula dun sa pagkamatay nung dalawa at si Tab Baldwin ulit yung babalik bilang head coach. Buti na lang natauhan itong sila Father Bobby at yung kung sino man diyan. O siguro si Tab Baldwin na, baka sila nakonsensya din talaga na nag-resign na silang dalawa. Pero ang mali diyan dapat sinuspindi na sila nung school, eh. Kasi ang pangit, eh, ang pangit walang action yung school, eh, dalawa yung namatay ni hindi mo sinuspinde yung coach, 'di ba? So, it was a missed opportunity. So, ang daming pagkakamali simula nung insidente and mm, talagang naririnig ko ang pakiramdam ang nababalitaan ko, lahat yung buong failed response na 'yan was all because of Father Bobby, okey? Marami ng reklamo kay Father Bobby, mga school matters naman 'yun, so hindi ko na din papakialaman 'yun. Pero ang tingin kasi sa kanya nung iba, he is distant, he is out of touch. Medyo hindi siya gano'n ka-ano, eh, hindi siya gano'n ka 'di ba kasi at during that time, if you're really focused on the family, you will show compassion, you will show 'di ba, kumbaga nakita mo yung ginawa ni Father Karel sa Davao? 'Di ba inakap niya yung nanay ni Rene. Buti pa nga si Father Karel, eh, sa Davao, 'di ba? Tapos, scholarship para sa mga anak. Tapos yung court pinangalan kay Rene. Kumbaga ano, eh, kahit na siyempre mahirap harapin yung nanay dahil galit sa Ateneo, hinarap ni Father Karel sa Davao. Yun yung ini-expect namin from the president here. 'Di ba, bakit hindi na lang kaya si Father Karel ang maging presidente ng sa Ateneo, 'di ba? Yun, with that being said, okey, ganun pa man, itong failed response na ito, this made matters 100 times worse, okey? And ang pangit ng refleksyon sa aming mga Atenista, sa mga teachers, faculty, sa mga estudyante, lahat, yung buong institusyon na damage yung reputasyon dahil dun sa naging response na the only person na tingin ko
was behind it was Father Bobby Yap at nung mga kung sino man yung nagpapayo sa kanya, kung sino man yung pinakikinggan niya na gawin yung na kung ano yung gagawin. So sa akin, bukod sa magiging investigasyon ng CIDG sa kanya, I think it is best for Father Bobby Yap to step down. Doon na din naman tayo papunta, Father, eh. Di ba? Talagang sablay, eh. Ang masama niyan, Father, in trying to protect Tab Baldwin, di ba? Nawala yung compassion natin dito sa mga namatayan. Nasira pa yung reputasyon ng buong eskwelahan natin. Of course naapektuhan din yung mga Jesuits, di ba? Ganyan ba yung mga Jesuits? Ganun yung isipin ng mga tao na hindi naman. Di ba? Kami mga Atenista hindi naman ganyan. Di ba? Yung actions ni Father Bobby painted all of us in a very negative way. Kaya in as much as I respect him dahil pari siya, and mabait naman daw siya, narinig ko naman. Kaso, he has to step down. Yun, doon lang din tayo papunta. Focus na lang dito sa magiging kaso nila. Focus na lang in trying to make up doon sa pamilya ni Rene at ni Divine. Doon nag-focus si Father. Diba? Yun, kailangan focus. Para din sa sarili niya yan. Para din sa sarili niya yan. And siguro, itigil na yung pag-gag order sa mga estudyante. Allow them to speak. Kasi kailangan natin dito accountability at transparency. At yun ang hindi nabigay ni Father Bobby Yap.